Previously nga may nag-comment sa atin dito 4 days ago, sabi niya dito, "Sir, may tutorial video daw ba tayo ng newly bought Epson 3210 printer, kagaya nga daw ng print quality, margins, borders, and so on and so on." Mga tropa, may mga ibibigay ako sa inyo na tips kung halimbawa bumili nga kayo ng mga bagong printer kahit na hindi Epson 3210. Ganito yung usually na dapat ninyong ginagawa. Unang-una, huwag nyo na siya munang ikakabit sa inyong mga computer or laptop. Huwag kayong masyadong excited. So, ang una nyong gagawin, refillan ninyo ng ink kahit nakapatay pa. Yung 4 na ink kung 4 colors printer yung inyong mga gagamitin. And, tsaka nyo pa lang siya bubuksan. Huwag nyo na nga muna siyang ikakabit sa mga computer or laptop ninyo. Inuulit ko, wag muna. So, once na nailagay nyo na yung ink, saksak nyo na siya sa power lang. Sa power, wag sa computer or laptop. Tapos, mag-ink charge kayo. Ganun yung una nyong gagawin kung meron kayong mga printer na bagong bili. 'Di ba? So, paano mag-ink charge? Hanapin nyo na lang, search nyo somewhere out there sa Google or kung anong button yung pinipindot. Eto, pinaka-importante, basahin nyo yung manuals. Kasi usually yung mga bumibili ng mga printer, hindi na binabasa yung mga manual. Gusto, alam nyo yun, yung ini-spoon feed lahat, basahin nyo yung manual kung paano mag-ink charge yung pipindutin na button kung papaano. And once na nakapag-ink charge na kayo, eto na yung pinaka main part na ituturo ko sa inyo or topic natin, yung pag-i-install ng drivers. Ano ba yung drivers na yan? Ayan yung magko-control, fully control ng inyong printer. Kasi mga tropa, yung inyong mga printer, halimbawa Epson 121, meron na siyang kasamang drivers sa kanyang printer. Kumbaga, ito yung tinatawag na plug and play. Kapag yung inyong printer, inilagay nyo or kinonect nyo siya sa laptop or computer, automatic yan na mag-i-install ng driver. Ano ba yung driver? Ito siya mga tropa. Ayan, yung usually na ganyan. Pero ito yung pinaka settings ng inyong mga printer or yung mga monitoring eklabu-eklabu. Yung mga ganito. So, halimbawa, Epson 121 muna tayo. Kapag sinalpak mo yon, mag-i-install siya ng ganito. Pero, hindi Epson 121 yung i-install niya. Epson 120, usually, ganon. Kasi mga tropa, meron akong printer nung nakaraan, Epson 121, nag-automatic siya ng install Epson 120. So, boss, ba't sabi mo mag-i-install pa? Nag-automatic install na. Eto ang catch, mga tropa. Yung mga naka-plug and play na mga drivers, dyan sa inyong mga bagong printer, kapag kinabit nyo, kaya sinasabi ko sa inyo, wag nyo muna siyang ikakabit hanggat hindi kayo nag-i-install, yung manual install. Kasi yung kasama, dun sa printer nga, hindi kayo makakapag-select ng paper type. Wala kayong settings na makikita na ganito. Wala ring quality, yung high-end standard. Wala rin na more option na mga ganyan, na mga color correction, na mga ganito, color correction, costume, advanced. Hindi ninyo to makikita kung hindi ninyo i-install manually yung inyong mga printer drivers, 'di ba? Kaya wag niyo muna siyang isasalpak. Ganito ang gagawin ninyo. I-install niyo muna, mag-Google muna tayo dito. Ganito yung pag-i-install. So, Epson 5290 yung i-install ko kasi ito yung printer na meron ako dito. So, ganito ang gagawin niyo. Click niyo kung saan mang website ni Epson kayo makakapag-download ng drivers. Punta kayo ng support. So, nandito na tayo sa support. Hanapin nyo yung download, and dito sa operating system, halimbawa nga sabi ni tropa Epson 3210, di ba? So hanapin nyo dito yung operating system na ginagamit niyo sa inyong mga computer. Dahil ako, ang computer ko Windows 10 64-bit. So eto yung i-install ko, i-click ko yung go. So halimbawa naka Mac OS kayo, ang piliin nyo dito Mac OS. So eto yung mga compatibility na meron: Mac OS, Linux, Windows Vista, Windows XP, Windows 8, and 10 and 11. Ganyan yung gagawin nyo. Kiklik nyo lang yung drivers, tapos syempre i-download ninyo. Ito yung unang-una nyong gawin. I-install nyo muna to bago nyo ikabit or i-connect yung USB connector ng inyong mga printer. So ito, i-actual natin. Printer driver 64-bit. Ito yung kailangan ko. So mapupunta na kayo dito, tapos i-accept nyo lang to para ma-download nyo siya. So once na na-download nyo na siya mga tropa, i-double click nyo lang siya. Inuulit ko, hindi nyo pa muna ikakabit yung printer na to hanggat hindi nyo pa siya
na i-connect. So, uncheck nyo lang tong dalawang to para hindi mag-automatic update. Tapos, click mo lang yung okay and click mo lang ulit yung okay and click mo yung agree. Antayin nyo lang to na mag-install mga tropa ko. Tapos, ituturo ko sa inyo yung pinaka next step. So, minsan may mga computer na matagal mag-loading dito pero hayaan nyo lang yan. Inuulit ko, wag nyo na munang ikakabit yung inyong mga printer. So, dito merong network connection dahil yung printer natin na Epson 5290 meron siyang Wi-Fi. Pero syempre kung Epson 121 or Epson 3210 yung gagamitin ninyo, ang gagamitin ninyo USB connection. So, dito i-detect ng inyong mga computer or laptop, desktop yung inyong printer. Ang i-click nyo dito ay manual. So dito, seselect kayo dito ng pagpipilian. Pero ako, ang i-select ko dito USB number 4. Yan yung gusto kong i-installan. So halimbawa nga, first time ninyong bumili ng printer, wala pa talaga kayong idea dito. Select nyo lang yung USB number 1 or USB 2 or 3 or 4. Pero once na kung saan ninyo nilagay yung USB connector ng mga printer ninyo, dun nyo lang part na magagamit yung inyong mga printer. Dahil nga, yung sa akin, sa USB 4 ko lang siya ilalagay, specific, kailangan dun sa laptop ko or dun sa computer ko, yung slot, hahanapin ko dun yung USB number 4. So, click ko lang tong okay and aantayin ko lang tong mag-finish. So, eto na, no? Okay na siya. Printer driver installation completed successfully. So, click nyo lang yung okay doon para mawala na yung prompt na yon. So, next na natin gagawin, mag-open ako ng Word. Tandaan nyo, sa USB 4 yung sinelect ko. Pero kung first time ninyong gawin, USB number 1 yung iselect ninyo. Tapos, dito sa part na to, pwede na kayong magsalpak ng inyong mga printer. So, ako dahil nakasalpak na yung printer ko pero nakapatay lang, pipindutin ko lang yung on. Pinower on ko lang siya. Tapos, magpiprint na tayo dito. Sample lang natin. Take note, port number 4 yung ginamit ko. So, nakalagay dito, no, Epson 5290 series ready. Pero antayin natin na mag-okay yung ating printer. Ayun. So, okay na. Piprint ko na to. Tignan natin kung magpiprint siya. So, nag-i-initialize pa. Antayin lang natin kasi kabubukas lang nung printer natin. So, nakita nyo may lumabas na ganito kasi kaka-install lang natin. Eto, i-click na lang natin dito. Do not display this message again. Decline lang natin to. Ayun, nag-print na. Ayan mga tropa. So, okay na. Ibig sabihin, goods na yung ating printer. So, anong next na gagawin ninyo dyan mga tropa? Syempre, kung yung inyong mga printer pwedeng mag-install ng mga borderless, installan na ninyo ng borderless printing. Kagaya ng Epson 3210, pwedeng mag-borderless dyan. Mag-i-install kayo ng Epson 382. Sa pag-i-install ng Epson 382, kung dalawang Epson 3210 yung inyong mga printer, dalawang Epson 382 din yung i-install ninyo, or kung medyo marunong na kayo sa computer, pagpalit-palitin nyo lang ng port para syempre hindi na kayo install. Pero kung medyo hassle kayo doon, i-install nyo na lang ng i-install. Kagaya dito mga tropa, makikita ninyo, meron tayong isang Epson 382. Ito yung ginagamit ko dati sa aking Epson 3110 na pang borderless, and etong isa naman ay para sa aking Epson 5290. So inuulit ko, kapag hindi nag-print yung inyong mga printer, kung ano yung sinelect nyo na USB, di ba kagaya dun sa akin, number 4, ilipat nyo lang, i-turn off lang ninyo yung inyong mga printer, tapos ilipat nyo ng slot hanggang ma-detect ninyo kung saan yung USB number 1, di ba? Pero may mga ibang technique din kung papaano nyo malalaman kung anong port yung inyong mga printer. So halimbawa, hindi naka USB number 4, pupunta kayo dito sa ports. Kung halimbawa nasa USB number 1, ililipat nyo lang to, kiklik nyo lang tong check. Ayan, tapos pipindutin nyo yung apply and okay, ganun lang. 'Di ba? Sana nagagets nyo, no, at masubaybayan ninyo. Ito yung usually na nagiging kamalian mga tropa ng mga baguhan na gumagamit ng printer ni Epson. Kasi alam mo yon na lahat naman tayo nagmula dito or lahat to na experience natin. Pero kung hindi mo na experience to, ang galing-galing mo, good for you, 'di ba? So ayun lang, siguro dito na natin tapusin to. So ayun yung una ninyong gagawin na setting sa mga newly bought na Epson printer. Installan nyo ng drivers, and dun nga sa pag-print margin na borderless, panoorin
nyo yung videos ko kung paano mag-install ng Epson 382. Pero which is ganito lang din. Ganito lang din yung gagawin nyo, yung pag-install ng drivers. Pero dapat ang port na pipiliin ninyo ay same. So, install ka ng Epson 382, select mo rin port number 4 or yung USB number 4 para makapag-borderless ka. Kagaya nito, layout tapos A4, pwede ka na makapag-borderless dyan. Print natin dito, 'di ba? Ayan borderless, 'di ba? A4 382. Pero etong 382 na to, ang control din nito ay yung ating Epson 5290. Makikita nyo nga dito sa printer properties natin yung port, ayan Epson 5290 ay connected din siya dito sa Epson 382 natin na isa. Ayan 'di ba? 5290 pero dalawa yung nagko-control sa kanya. So ayan yung mga tips na dapat na ginagawa nyo kung meron kayong mga printer na ganito. So ano pa yung pwede natin maidagdag? Usually yun lang naman wala naman ng iba Sa print quality, syempre nakadepende yan kung ano yung ipiprint niyo. Kung mga text lang, syempre yung normal lang, yung standard printing lang, ilalagay ko na lang sa description para hindi na humaba yung videos natin regarding sa mga settings, 'di ba? Kasi meron na tayong mga vlogs niyan. So ayun na lang, like, share, and subscribe. Sana natutunan nyo mag-install ng drivers kung meron kayong bagong biling mga printer na depende sa mga models. Ganyan lang talaga mag-install. Comment down below kung may mga katanungan kayo. Message nyo ako sa aking Facebook page kung gusto nyo mag-avail ng Canva Pro and mga templates natin. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Lagi ko sinasabi, huwag magpapautong. Hindi naan sa promo. Huwag kang magpapauto. Mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay,